Yung pangalan kong papel ko, Videoke Poetry Games. Ang Videoke Poetry ay madalas na isa sa mga huling requirement ko para sa kursong malikaing pagsulatin. Hiwaga hikayat ng panulat sa Filipino. Simple lang ang mechanics. Gagawa ang estudyante ng tula base sa kanilang mapipili niya mula sa Videoke Songbook. Ilalagay niya ang numero sa songbook bilang pamagat ng tula. Sa araw ng tulaan, babasahin ng estudyante ang tula at kakantahin niya o nang kasama sa kanyang grupong katang napili. Madalas, kami-kami lang, pag sinwerte, may Videoke Poetry Judges ala American Idol na pupuli at kakatay sa tulang isinulat at sa Videoke Song na itinahal. Simple lang ang pundasyon ng ideya para sa ganitong gawain. Ang MPS ay bahagi ng Revitalized General Education Program ng UP at isa sa mga hindi pinakamabentang subject ng departamento. Ang titulo ng pinakamabenta ay napupunta malamang sa mga klaseng gaya ng Panpil 19, Panipil ng Seksualidad. Nakakala ng mga estudyante, buong period silang manonood ng porno at magsi-self-pleasure sa personal. Hammer lang po yun, for regular sense. Palagi ko i-imagine, lalo na sa introductory phase ng RGEP, nung umpisa siya, na kaya nag-NPS na naman estudyante ko, dahil gusto nila ang Filipino at pagsusulat, gusto talaga nilang maramdaman ang hiwaga ng pagkata. Minsan din ay pinapantasya kung nag-e-enlist sila dahil nabalita nilang smoking hot at delicious ang prof na nagtuturo nito. Pero mas madalas, ang dahilan ay naubos lang ang slot sa ibang klase. Madalas, clueless at hindi interesado ang mga nakapag-enroll sa umpisa ng SEM. Nandoon ang ideya, nandoon ang challenge. Ang makabuo ng mga gawain sa klaseng gulat sa mga nag-enlist dito. Mga bagay na kahit paano hindi inaasahan sa isang writing class. Hindi inaasahan, pero hindi naman magmumodel na parang Dead Poet Society sa pagka-pretentious. Yung mga sintasi parang wala, patayukuan, wala naman ganyan. Kasabay nito, naging interesado ako at nagkaroon ng konting pondo para mag-invest sa ilang techie stuff. At maaga pa lang, malinaw na sa aking isip na ano man ang gagawin namin sa klase, mahalaga mag-document ko ito at nang maibahagi sa iba sa mga susunod na klase. Ang ibahagi ko ng syllabus ang pagpapaliwanag sa umpisa na paminsan-minsan ikukulan ng picture o video ang kailang na aktibidad. Nandiyan nga po yung isang estudyante si Kim na nakita ko sa camera ay Ate Kim. Para makabuo ng teaching tools na may babahagi sa mga kasamang guro at sa mga susunod pang henerasyon na kukuha ng aming subject. Ganoon lang kasi ang intensyon ng ideya. Magkaroon ng kursong hindi ka mamatay, pasukan na ka-English at pangalawa, makabuo ng teaching tools. Gaya ng maraming pang-kurso, bago tumuloy sa Videoke Poetry, ay bumabalik muna sa mga mas simple mas gamay na teritoryo ang pagpapakilala. So may pictures yan ng mga pagpapakilala nila. Dito nagsisimula ang laro, sa laro ng pagpapakilala. Iba-iba ang nagpapalit-palit ang pagpapakilala kada semestre. May iba na nagpapakilala sa paraan ng paglalarawan nila kung paano sila tumingin sa buwan. May nagpapakilala ng sarili sa pamamagitan ng pagkukwento sa kanilang katawan sa pangatlong panauhan na inuumpisahan sa malakatolikong ritual na ito ang katawan ni Jesus. So, may tinapaya tapos ito ang katawan ni Balad. So, tapos may ilang mga gagawin. Tina-third person natin. Nasubukan rin namin na magpakilala sa pamamagitan ng pag-drawing ng kanya-kanyang superhero, supervillain, alter ego. Super basic, pang kinder o grade 2, biro ko palagi. Pero lahat naman na may pinag-uugatan at ayoko isiksik sa kanilang kamalayan na ang mga makabasag mo ng ideya ay sumusunod ng ganong kabilis at ganong gaaga. Sa umpisa, ang binibigyan mo ng halaga ay ang paghihiwalay sa sarili, ang pagkukwento sa pagkatao na parang ibang tao ang sinasanaysay. Pagkalipas ng ilang mga leksyon tungkol sa ano ang mga turang isulat sa kasaysayan ng pampanitikan, susunod na sasanay ang pasilidad at interes para sa paglalaro sa pamamagitan ng limitasyon. Pwede magsimula sa simpleng fill in the blanks mode. Baka pwede pakita yun sa PowerPoint. Nagsisimula sa linya na kung sasakay ako. So yun yung unang linya ng tula. Pagkarami namin namang naiisipang sakyan ang mga batang ito. Magic carpet, Ferris wheel, Enchanted Kingdom, Magic broomstick, may tumula Lady Gaga's disco stick, pulang Volkswagen, bangkang papel. May estudyante ako na nagbibigan ko, si Patrick Bautista, nagsimula sa linyang kung sasakay ako sa pulang kalesa. At naisakay niya sa kanyang tula si Lito Lapid, saka yung kanyang mga kaibigang taga-showbiz na namumulitika. Sa kanyang tulang tumalakay sa isang larawan ng Philippine governance, tinapos niya ang akda sa mga linyang. Sa pagtapos nga ng trip naming dalawa, galing niya sa palilit, titignan ko muna. Patatamaan namin 10 lata,
talo yung manonood ng 3 baraha kasi Filmfest sa period ko eh. Nakita niyo sana kung paano naging ang aking quarter life ng mga mata noong mga oras na nabasa ko ang tulaan. So, teachers naman iiyak talaga pag maganda yung gawa nila. Kasi siya. Sa ibang pagkakataon, iniiba naman ang basihan ng limitasyon. Pagsasanig ng isang laro at isang karanasan na konsepto naman ang challenge. Sa pagbuo ng mga kombinasyon, halimbawa, badminton, tapos kakabit mo siya sa pagtataksil. So, gagawa ka ng tula tungkol dyan. Badminton at pagtataksil. Jackstone at panggagahasa. Piko at pagdadalang tao. Jack and boy at tigmaan. 10-20 at pagpapatawad. Table tennis at pagnanasa. Beach volleyball at pambansang kasarinlan. Challenge yun. May katanim sa isip ng mga batang manunlat na ito ang realidad ng mga restriksyon. Ang mundo ng paglikay hindi palagi nagbibigay ng mga pwersang nagkakasundo. At may ligaya sa pagsasanay na tahilin at bigyan ng lohika ang mga nagbabangga ang pwersang ito. At dahil workshop system naman ng klase, walang presyo na maging perfecto ang piyesa. Hinahayaan ang bawat isa na mag-eksperimento at subukin ang impact ng eksperimentasyon sa magitan ng feedback mula sa kanilang mga kaklase rin. Sa pag-aaral ng siyensya ng anumang laro, palaging mababanggit ang halaga ng pagsusugal. Ano bang sinusugal natin? Ano meron sa sugal? Taking risks, raising stakes, paglalatag ng sarili sa mga kalkuladong panganib na posibleng umali ng magandang bunga. Dito po pasok isa pang gawain sa aming klase, ang pag-aalay ng akda. Yung pangalawang video po, ang pag-aalay ng akda. Sa mga uling buwan ng NPS 10, pinaghahanda ang mga batang manunulat ng piyesang isusulat at babasahin sa harap ng isang kamag-aral at sa isang taong hindi bahagi ng klase. Natututong sumubok ang mga batang manunulat, may kita nyo sa malalawan yung picture nila nung kailang dinulaan. Natututo silang sumubok, nagkakaroon silang dahilan para maglakas loob at magbigay pugay sa mga taong may espesyal na lugar sa kanilang heart, sa puso. Crush, syempre, nanay, kapatid na hindi makasundo, kasintahan, kasama sa trabaho, matalik na kaibigan, inaalay nila ng tula lahat ng yan. Bahagi ng gawain ito, bukod sa tutulaan, kumukuha rin ng reaksyon mula dun sa mga taong tinulaan. At gaya ng plano noong nagsimula ko ituro ang NPS 10 noong 2004, nais kong kolektahin ang mga tula, larawan at mga reaksyon ng tinulaan at gawin itong libro kasi marami na. Sana magkaroon ako ng sapat na energy para maipagpatuloy ang proyektong ito. At syempre, matatapos ang lahat dun sa unang video, yung tulaan na may kasamang kantahan. So minsan, hindi naman tulay para sa video, kaya kundi maiksing-maiksing ko sa si JM na nakita ko rin kanina yung ginawa nila. Hi JM. Kung ano man ang pinakulan ng sitwasyon o schedule ng semester, sa yugtong ito natatapos, may sapat na pagkagamay na ang mga mag-aaral sa mga batayang elemento ng pagsusulat. Tamang tunog, bilang ng panti, familiarisasyon, insight, bukod pa sa pag-unawa sa isang positibong prinsipyo, maaaring ang tingin na ang pagsusulat ay hindi kailangan maging pilit o kaya nakakabagot o parang walang halaga dahil sa walang immediate na silbi. Ito ang kulminasyon ng 4 hanggang 5 buwan ng paglalaro sa mga posibilidad. Ang pag-unawa at pagsasaway ng mga leksyon tungkol sa mga parikala at kabalintunaan, irony sa mga paradox. Alay laro-laro lang pero may punto pala. Alay salita lang pero buhay pala ang nakataya. Alay mga taga-kalang pwedeng magkata at magmakata, yun pala, para si Stephen na varsity ng football yun. Pati mga taga-CHK, N, CS, lahat-lahat na kaya maging makata at kwentista. Akala'y bullshit lang ang ignabanderang luwaga, yun pala hindi na alam na ikahit na sila. Ako naman, bukod sa ano pang malala dahilan, masaya ako at palagi ako may natututuhang bagong kanta. So yung later na, ito ko na natutunan ng 2005, dahil kaya iPhone ako matanong. Salamat Arnold, kung nasan ka. Dagdag sa ipili sa mga susunod na video, kinay. Tama, totoo naman na palagi ang gasgas ng kasabihang hindi lang estudyante ang natututo sa silid-aralan. Baka gano'n lang talaga, may mga bagay na parang gasgas na pero hindi nawawala sa uso. Tulad nitong pagkatuto. Kaya ayun, kung gusto nyo maranasan yan, kita-kits tayo sa susunod na semester. Lang po, ganda nga po.